Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga nadatnan niyang mga nabubuhay pa ay hindi na sila makakaranas ng kamatayan, kundi ang kanilang katawang panlupa ay babaguhin at gagawin itong katawang panlangit na ibig sabihin ay mga immortal. Katulad nga na nakalagay sa John 3:16, kung mapapansin ninyo roon yung sinasabi, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang isang hiwaga dito. Naalala ninyo nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa mga patay na kanyang binuhay, mga taong namatay ay babaguhin sila at gigisingin ulit sila. Yung una sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, at yung isa naman sa pagpuksa sa mga masasama kasama si Satanas. Ibig sabihin, yung mga masasama ay bubuhayin hindi upang iligtas, kundi kasama ni Satanas na pupuksain din sa dagat-dagat ng apoy o tinatawag na impyerno. At yung mga patay naman na ibig sabihin na natutulog sa sinasabi ng salita ng Panginoon, na ibig sabihin natutulog pa lang sila, na sa muling pagbabalik ng Panginoon bubuhayin sila, yung mga mabubuti na tapat o ani sa Panginoon o sinusunod ang salita ng Panginoon at kinikilalang siya ang Panginoon na may likha ng langit at lupa. Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang mga patay na iyon o mga natutulog na iyon ayon sa kanyang salita ay bubuhaying muli. Ngunit pag binuhay na muli yung mga taong iyon, yung sinasabi roon na katawan nilang nabubulok ay mawala na yung pagkakabulok, kundi papalitan na rin ng katawang panlangit o hindi na mamamatay o tinatawag na immortal. Revelation chapter 20 verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, yung mga taong masasama na mga namatay ay hindi muna bubuhayin. Pagkatapos ng 1,000 taon, tsaka lang sila bubuhayin. Ngayon, pag binuhay sila, hindi na sila ililigtas, kundi pag binuhay sila, sila ay parurusahan o pupuksain ng Panginoon kasama si Satanas na mga gumagawa ng masama. At si Satanas ang ugat na gumagawa nito at marami siyang mga taong nadaya. Kaya't kung titignan natin, maraming tao na bagamat alam nilang masama o mali, doon sa mga taong nakikinig na kahit gumawa sila ng masama o mali, ay okay lang sa kanila. Doon sila nadaya ni Satanas. At ang mga tao naman na sinabi ng Diyos ayon sa kanyang mga salita na huwag nang gumawa ng masama, umiwas dito sa masama, kundi patuloy na mamuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon o sa kanyang salita, sila yung mga taong sumusunod sa yapak o halimbawa ng ating Panginoon. Kaya't ibig sabihin, kung sino ang sinusunod ng tao, doon siya mapupunta. At iyon ang magiging kalalabasan ng kanyang mga desisyon sa kanyang buhay. Meron namang mga binabanggit dito na sinasabi, nakakita siya ng mga kaluluwang pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. Ito yung mga tao ng mga time o panahon ng mga martyrs. Ibig sabihin, hindi nila ipinagpalit ang katotohanang nakasaad sa salita ng Diyos o sa Biblia. Bagamat sila'y i-persecute o sila'y parusahan, ito'y pinaglaban nila kahit sila'y patayin o parusahan ng mga taong namumuno ng mga oras o time na iyon. Hanggang sa panahon natin ngayon, darating yung time, may mga namumuno rin na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, kundi sa halip babaguhin ito. At yung mismong batas ng ating Panginoon ay babaguhin din at ipatatupad nila yung kanilang batas na ilalaban doon sa batas ng Panginoon. Mga hindi sumasamba sa hayop. Ibig sabihin, yung mga hindi sumunod sa law o batas ng hayop. Ibig sabihin ng hayop, yung mga matataas na tao na nagpatupad ng mga batas laban sa batas ng Diyos o sa pagpapalit nila sa batas ng Diyos. Hindi rin sumamba sa larawan man noon. Ibig sabihin nun, yung mga ginawa dati ng mga kauna-unahang mga namumuno sa mga martyrs na pinagpapatay nila, ipatutupad ulit yun. Ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga tao ring hindi susunod doon. Yung batas ng Diyos na binago
pinalitan, at yung pinalitan na batas na yon ay pinatupad sa buong mundo, at kung sino mang di susunod doon, sila'y parurusahan din gaya ng mga martyrs o yung iba papatayin. Pero nakalagay naman dito sa Biblia na hindi na sila pababayaan ng Diyos sa mga huling panahon, dahil nga sabi roon, madadatnan ng karamihan ng mga buhay, dahil ang Panginoon mismo at ang kanyang mga anghel ang magliligtas sa mga taong iyon.